Supportahan din po ninyo si Kalingap Tony. Siya po yung mga kasama ni Kuya Bal. Supportahan po natin po. Kalingap Tony po. Salamat. At yun, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng ating masugid na manonood. At ayun, this is Kalingap Tony and welcome back to my channel. For today's reaction video at gagawa natin ng reaction video ulit, itong si Ate Lawrence. Sa mga bago lang sa aking channel, ay si Ate Lawrence ay naitampok na natin dito kamakailan, no? Siya ay isa sa mga Pinay na ipakita, no? Tutulungan ni Kalingap Nico dahil ito ay isa sa mga naipit ng mga panahon pa ng pandemic, napakatagal na, at na-expired ang kanilang mga papeles, no? Unang-unang nga dyan yung kanilang visa. So alam naman natin na pagka ikay nahuli o nakita ng immigration, hinanapan ka ng papeles at hindi ka makapag-provide ng kailangan nila, pwede kang makulong at syempre ang kasunod ay ma-deport, at ang kasunod nun ay ban ka na, no? Blacklisted ka na rin sa bansa nila, hindi ka na makakabalik kahit kailan. Kaya ito, at pasalamat na lang at nandito si Kuya Nico para tumulong sa mga kagaya ni Ate Lawrence at yung sa mga nauna. Kung may nakapanood na kay Ate Rowena, nakauwi na sila sa Pilipinas. Kaya ito, tara, panoorin natin yung video ni Kuya Nico. Ito si Ate Lawrence. Kumusta ate? Kinakabahan. Saka ako gusto ko na talaga kung pressure ako. Kasi kala mo makalimutan ako. Oo, yeah. At saka natatakot ako din, ang tagal sa papel, diba? Ako antay balik ako ng balik doon sa Ezeba. Yung sa birth certificate na si Remat. Yung tatlong perang. Tatlong pirma. Happy 25 days, umabot na si isang buwan. Isang buwan na akong pabalik ko balik. Grabe. Ano ba, nanonood po kayo yung sa Last vlog nyo kay Rowena? Nakabulag pala yung pag-uwi na hindi ko alam. At saka nung tumawag ka, alam, sa lupong ko, wala, kung hindi pa tumawag ang ibang tao sa akin na natawag ka, hindi ko malalaman. Dahil may sira sa lupong ko. Kasi yung sa cellphone mo, yung blackout? Mahilig siyang mag-hack. Sunod, mamaya blackout na. Aantayin ko pa siyang mag-buhay talaga ng kanya. Sira ng cellphone. Oo, kuya. Minsan kailangan ko pa siya i-restart. Minsan, pag hindi ko na-restart, hindi ko alam kung saan hindi Ganun ako, minsan matawag ako, hindi masagot. Kala ko may yung lalo na si Remat minsan pag natawag sa iyo, hindi ako yun. Si Remat yun. Remat yun. Naman sa ibang gala lang ng gala, laro ng laro. Yung isang salpong na tawag lang. Tawag. Meron na Prabjot, kaya alu bro na ka na. Halo? Remat, alu bro na. Alu bro na daw kumakain. Kuya, mahilig sila sa patatas lang. Mahiling sila. Sige, mahilig lang nilang fries. Yung french fries. Yung fries. Ito mahilig sa kasal. Naligod ka na? Gusto na si Prabjot, mapunta na yung si lola niya sa Pilipinas. never na video call de Carlin na matawang usap na si mama mo yung si Rama. Araw-araw sila nag-uusap, ito hindi masyado. Hindi masyado kasi lagi itong nasa labas. Lagi naman pasyal-pasyal na nga sa labas. Punta sa kaibigan niya.
din. Anong grade na siya, no? Prabjot? Parang start pa lang po yung parang mga kinder 2. Kinder 2. Ken. Lagay dito dito. Yung mga magkalingap, mga dito na po kami mini Sector 8 sa Chandigarh. Mga lunch break na po sila. Mahintay pa kami dito hanggang 2 o'clock. Mga 30 minutes po. Dito. Tapos mga 2 o'clock po mga punta kami yung sa loob ng office. Para may bigyan na po ng form. Parang may pirma. After 1 hours, okay na po, umuwi na po kami mga 3 or 3:30. Dito na po si Ate Lawrence tsaka yung asawa na si Kuya Hardip. Si Ate. Hello po, Hello, kumusta kayo po lahat? Maganda po. Kasi po yung last na nga po, ilan parts lang mo, 2 or 3 parts lang, hindi na po yung maharap sa camera si Kuya Hardip dahil sakit na po siya. Pero ngayon po din mga sakit na po yung paa niya, yung Kasi po tahina yung pa ako, si bangga si ako. Kasi po masakit sobra pa ako, ilang araw. Wala ako trabaho kasi 2 months na. grada. Rest lang. Niyo lang ako konti na lakad po. Dahil po yung wala kang trabaho Kuya, dahil nang yung nangyari ito, yung hindi naman rin yung visa na si Lawrence. Opo. Kasi yan po yung problema, no? Kasi wala ako trabaho, hirap na konti. Konti pa pora po, hirap na talaga. Hirap na. Kasi sanabi si Kuya na para help mo na namin. Para masakit na si nanay niya si Lorsan, para uwi na si Lawrence, Uwi na. Nanonood po kayo yung movie na si Ate Rowena, yung taga Namashare. Opo, kita na kami. Oo, nakakita na. Tinapos ko Lord na knows konti best. lang. Konti Konti lang. lang siya kasi. Konti lang naman. Kasi yung sakit na si Kuya, yung naman hindi naman nanonood po. Oo, payat siya. Kita na kami. Napanood siya yung unang video na Rowena. Sunod yung last ay yung lang, simula lang. Pero yung tagang doon pa stay ng si Ate Rowena, Kuwaiti. Doon pa yung mga kaibigan niya. Si Lorsa lang, Lord mo, Lord ka Lorsa yun? Si Kita si Lorsa. Kita. Ako lang hindi. Okay lang po. Siya, maganda na para si, na si ate. Hirap din siya. Mahirap din siya. Pati masakit na yung sugar, tsaka yung Sugar, tsaka yung dito hirap siya hinga. Hirap siya kain. Pati allergy, yung sa meron pa yung kati-kati na ngayon. Yung kita ko po video yun. Oo. Hirap siya talaga yun. Pati mabait na po yung asawa niya. Mabait na po yung asawa niya, yung si Ate Rowena. Ang asawa niya dito, Hindi, punta na siya mga Pilipinas. Mga hintay lang para may ipon lang sila pera. Yung gastos. Oo. Yung last na nga, baka may uwi na si Ate Rowena, bigla lang mo yung sabi nila, mabayad na penalty. Yun mo po kayo lang bayaran na. No. Biglaan niya Kasi ako, biglaan. yung kulang to na tapera. Oo, 100 plus lang yung mga Kayo na sanglata si gold. penalty. Oo. Ba't sabi ni Ate Rowena, mas malaki ang sabot? Hindi ka dapat mas mabit ang sabot. Depende sa yung sila yung sa FRO office, depende lang sila. Dito si Remat, mga baka wala ng penalty kasi dito lang ang anak. Pero kahit kuya, kahit na ito ay gagawin natin Philippine passport, walang daw? Wala yung penalty? Oo, dahil Philippine passport. Hindi, hindi tayo alam. Pero yung bago tayo apply ng yung exit permit, mga paraipon na tayo, kayo tatlo, mga 150,000, may ipon na tayo parang penalty. Bago pa apply ng exit permit. Oo, kuya, para malaki tayo ng bayad, diba? Oo, para may kahit ano oras na mga mail sila,
mga para mabayad. Yun lang po. Taga walang tayong mga handa, wala tayong ipon na pera, mamabigay lang matawag, mahirap talaga. Mahihirapan tayo sa Opo, opo. Basta ano, yun lang kayo nun, yung problema po. Kaya sinabi sa akin yung sangla mo na gold, diba? Para si Oo, Ate. mabait na si ito, Jaswinder, dahil nga sa kanya. Kaya na si Ate Gold. Oo. O ano kayo lang po, help yun para hindi Hindi, kayo ano, sangla si Lord lang bahala yung yung goal namin. Okay lang, mga Lord lang bahala. Paano mga kahit medyo matagal, okay lang, mga bayad na po. Notobo. Si po ate para ganun na gawa. Wala na iba daw wala na gawa mo. Wala na iba. Minsan mo sinalakagilid. Ano po talagang phone shop? Yung pawn shop. Yung sa Tobo, bayad na nga yung monthly. Oo. Parang Hindi hindi pa naman po malaki. sangla si gold para hindi atawi si ate. O hindi talaga, blacklist na po. Pag hindi na mabayad na yung penalty, blacklist na siya, mahuli na po. Kasi po bigla nang tawag siya nung bayaran mo na daw, sabi sila. Force na pag-uwi na yun, kuya? Pag hindi nagbayad ng penalty. Siyempre, meron pa sila yung lahat ng yung Alibaba, mga saan po kayong tira, meron pa silang information lahat. Siyempre, ma-overstay ko dito, mahuli lang. Dati wala nang sila information sa mga tao, sino mga walang visa. Ay, kuya, magiging... Si Brazil, sampo garni din. Naging Philippine, naging white passport na silang dalawa ng anak mo. Hindi white passport. Yung parang ng passport. Meron Yung sila parang passport lang yung ganito rin yung lang yung passport nila. Yung Filipino passport. Ari nila. Rin yung Ari nila. Ganon din parehas lang parang Prabjot. Ganon din yung Hindi na magiging kuya. Ari Wala nila na. tayo passport. Hindi magiging white yun. Hindi. Hindi. Akala ko magiging Hindi na yung white na. Pag maalis kayo dito, meron pa kayo yung passport. Meron pa yung stamp lang. Mga departure tsaka arrival, meron pa yung stamp. Pag may pasok kayo airport. Pasok sa airport para yung baba doon, meron stamp pa rin. Oo. Hindi kayo deport lang, yung exit visa lang, mga sunod, pag may gusto ninyo mapunta nang dito, okay lang, apply na kayo ulit na visa. Hindi na kayo blacklist. Hindi lang po dito, hirap lang talaga kasi Pilipinas lang kami dati. Maganda din kami doon. Kita, maganda din kami lahat. Kasi po problema ako yung pera bigay na bigay si pamilya ko. Hindi na sa akin lang bigay kat piso lang. Kahit na hindi naman balikin yung kahit piso. Lahat po, kita kami, lahat bigay din kami doon. Ngayon kami ng problema, sabi sila, hindi kami bigay sa kanila. Garni lang sinabi tao po, anong gawa? Wala gawa, prehas na matay tao, garni din eh. Ganun talaga. Pero siyempre hindi sila isip lang paano mga yung sa dalawang bata, 'di ba? Yung paano mga future. Isip lang nila eh. Bawa, lang. Uwi kayo, pero walang tulong. Hindi ka uwi. Lagi na lang sinabi garni, uwi kayo, uwi garni. Wala na kat piso lang umisip, bigay sila. Kahit po paano maliit lang ako trabaho dati, basta gawa ko sila yung gastos. Sila hindi nabigay kahit Kahit paano ako si reunion si visa nila, diba? Hirap din dito. Pati masakit ka. Kasi masakit din ako. Paano anong gawin ko yun? Hindi matawa ka talaga. Mahirap talaga. Ayaw din ang magtatrabaho siya. Eh, saan kami kuha ang panggastos ko yun, diga? Ayun, napakagaling talaga ni Kuya Nico. Maganda yung strategy niya. Hindi siya basta-basta kumikilos. O nga naman kasi syempre kailangan pa rin ng pera, hindi naman basta-basta yan. At saka yung asawa ni Ate Lawrence, nagulat ako. Kasi nasanay ako rin sa asawa ni Ate Rowena na hindi nagsasalita ng Tagalog. Tapos biglang eto si Ate Lawrence, yung asawa ni Ate Lawrence biglang nagtagalog. Yun pala, yung asawa niya ay nakapagtrabaho na rin para sa Pilipinas. At yun, sabi nga niya na na-aksidente siya kaya hindi na siya nakakapagtrabaho sa ngayon at ayaw rin naman siyang pagtrabahuin. Kaya ngayon umaasa lang siya sa mga bigay, sa tulong sa kanya ng mga kamag-anak niya, pamilya niya. Ayun nga, sabi nga nung asawa niya at ni Ate Lawrence na
hindi naman lahat na provide o naibibigay ng pamilya ng asawa niya, dahil kung sa gatas lang daw, meron daw sariling kalabaw yung mga magulang nito, at yung mga ibang pangailangan na hindi na sakop, at saka hindi na naibibigay ng pamilya. Kaya ano pa kaya yung paglakad-lakad ng papeles nila Ate Lawrence at ng mga bata pauwi ng Pilipinas, talagang sobrang mahirapan nga. At yun nga, napakabait din ng asawa ni Ate Lawrence, kasi sabi niya nga na kung magtatrabaho siya, yung isip niya nandito rin sa bahay nila, nandun din sa bahay nila, at hindi niya alam, baka mamaya bigla na lang damputin si Ate Lawrence ng immigration, o may mga kapitbahay na magsumbong. Siyempre kasi hindi pa rin may iwasan yun, may mga kapitbahay na magchuchu dun sa immigration, at pagdating niya wala na si Ate Lawrence. Kawawa rin naman, mas lalong mahihirapan siya, kasi pag nakulong na si Ate Lawrence, ay doon na mag-i-start yung yung parang countdown, kailangan meron lang may due date na yon. Unlike ngayon na makakakilot pa sila ng malaya, at walang hinahabol na oras basta-basta, basta hindi lang mahuhuli. Yun nga, napakabait ng asawa ni Ate Lawrence, kasi ayaw pa rin siyang pabayaan. Kung mahuli nga siya, di may iwan sa asawa niyang lalaki yung dalawang bata, mas lalong hindi siya makapagtrabaho, at saka mas magiging malabo yung pag-uwi nila Ate Lawrence sa Pilipinas, sa Batangas, sa mga magulang ni Ate Lawrence. Kaya yun nga, nabalitaan din nila at napanood nila yung ginawang pagsasanla ni Kuya Nico ng alahas noong nakaraan kay Ate Rowena, dahil yun nga, kailangan na rin talaga si Ate Rowena na may uwi, dahil pwede na nga siyang mag-lapse. Hindi, actually lapse na pala yung kanyang mga papeles, mga dokumento, at pwede na siyang makulong. At yun nga, pag nakulong, alam nyo naman, blacklisted ka na sa bansa na yun, hindi ka na makabalik. Kaya itong sila Ate Lawrence at yung asawa niya ay ganoon na lang ang pasalamat kay Kuya Nico, dahil yun nga, sabi naman ni Kuya Nico na halos isang buwan na lang, isang buwan na abutin, kasi may proseso talaga, yung papeles, hindi kagaya rin sa Pilipinas na kung ayaw mong mapatagal, magbabayad ka ng kumbaga padulas, di ba? Sa kanila kasi walang ganun, walang fixer, walang backer, talagang dadaan lahat sa proseso. Kaya yun, mag-iintay talaga sila ng ganong katagal. Pero syempre maigi na rin yun, dahil para makapag-generate pa si Kuya Nico ng pera. Kasi imagine mo, sa penalty pa lang ang babayaran na nila is 150,000. Kaya nga nananawagan si Kuya Nico sa mga sponsors na baka matulungan itong si Ate Lawrence at yung mga anak niya sa pag-uwi ng Pilipinas. At nakita ko naman at napanood ko yung buong video na naasikaso naman at nasa maganda, maayos na pag-asikaso sa abot ng mga kaya ni Kuya Nico. Ay ginagawa niya ng lahat, ginagawa niya ng paraan lahat, kaya yun na nakakapilip kay Kuya Nico. Hindi siya tumitigil sa pagtulong sa mga kababayan natin Pilipino, kahit na hindi naman siya Pilipino at nakapagtrabaho lang siya rito, natuto na siya magsalita ng Pilipino. Indiano pa rin siya, yun na nakakatawa, dahil meron siyang pusong Pilipino at minahal niya na rin yung mga Pilipino. Diba, imagine niyo, parang nakaraan lang, diba, dalawang Indiano na nakababayan niya ang tinulungan niya, tapos ito sinunod niya ulit si Ate Lawrence. At yun, masaya naman at nakakatuwa, dahil para sa mga bata makapag-aral ng maayos, at si Ate Lawrence din at walang iniisip na iba, hindi siya nag-aalala pagka nasa Pilipinas siya, kasi dito wala naman na siyang visa dahil Pilipino siya. At yun lang, sa araw na ito,
Maraming salamat sa lahat. Maraming salamat kay Kuya Nico. Maraming salamat sa mga ating mga subscribers, sa mga OFWs na patuloy na walang sawang nanonood, sa mga supporters, sa mga sponsors ng bawat beneficiary ng Kalingap. Ay maraming salamat po sa inyo. Taos puso po kami nagpapasalamat sa pagtulong at walang sawang pagtulong nyo sa mga kababayan natin sa Pilipinas at syempre sa ibang bansa, ano? At syempre, wag natin kalimutan ng founder ng Kalingap na si Kuya Balsanos Matubang. Ang kanya may bahay na si Ate Edna Vlogs. Syempre si Kalingap Rob at buong Kalingap family. Lagi nga sinasabi nila Kalingap Rob, one Kalingap, one family. Kaya magtulungan tayo, walang hate, tigilan natin yung pag-bash sa isa't isa. At yun lang, maraming salamat. God bless po ang lahat. Ingat. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe Kalingap Tony. At kung gusto mo itong mga ganitong video, mag-iwan ka lang ng like. Kung di ka labisan, pa-share na rin at mag-comment ka kung anong komento mo sa video na to. At isa-isa natin sasagutin, no? Yun, maraming salamat sa inyo at sa walang sawang panonood at pagbalik sa aking YouTube channel. Syempre, subscribe na rin natin si Kuya Nico. Kalingap Nico. At panoorin nyo lahat at balikan yung mga video na ginawa niya na naitampok na rin natin dito sa ating YouTube channel. Yun lang po, maraming salamat. Paalam po ulit. Bye-bye.